Mga anekdota sa buhay ni Nelson Mandela. Ayon kay John Carlin. Ayon sa pagsasalaysay ni John Carlin, isang tanyag na manunulat at dating bureau chief ng London Independent sa South Africa mula 1989 hanggang 1995, kinapanayam niya noon si Nelson Mandela isang buwan pagkatapos nitong manalo bilang Pangulo ng South Africa. Nang makarinig sila ng katok sa pinto, isang puting babae ang pumasok sa opisina ng Pangulo na may dalang tray na may tsaa at tubig. Nang makita ni Nelson ang babae ay hindi ito tinapos ang sinasabi. Agad tumayo at nakangiting kinamusta ang babae. Saka ipinakilala si John Carlin. Nagpasalamat si Nelson sa tubig at tsaa at umupo lang muli nang makaalis na ang babae. Ang labis na nagpahanga kay John Carlin ay hindi lang ang naging mabuti at mainit na pagtrato ni Nelson Mandela sa babae, kundi ang katotohanang ang babaeng ito na pinakitaan niya ng paggalang at pagpapahalaga ay dating empleyado ng mga pangulong naging malupit at nagdiskrimina sa mga itim na tulad niya. Katunayan, walang pinaalis ni isa man si Nelson Mandela sa mga dating empleyado ng nagdaang administrasyon. Nanatili silang lahat at nang makilala nila ang likas na kabutihan ng bago nilang Pangulo ay minahal at hinangaan nila ito ng labis kaysa sinuman sa mga naging Pangulo ng kanilang bansa. Katunayan, ang kanyang Chief of Protocol na isang lalaki at naglingkod sa mga nagdaang Pangulo ng mahigit 13 taon ay napaluha habang ginugunita ang kabutihan at kagandahang loob na ginawa ni Mandela para sa kanya. Ayon kay Jesse Duarte. Ayon naman sa kwento ni Deputy Secretary General Jesse Duarte na naging personal assistant ni Mandela mula 1990 hanggang 1994, nakasanayan na raw ni Mandela ang pagtiklop at pag-aayos ng kanyang mga pinagtulugan. Minsan daw nang sila ay nasa Shanghai, China, ay tumuloy sila sa isang napakalaki at napakagandang hotel. Sinabihan ni Duarte ang Pangulo na huwag tiklopin ang kanyang pinagtulugan dahil ayon daw sa kultura ng nasabing bansa, ang mga tagapagligpit dapat ang magligpit at maaaring makainsulto sa kanila kung ang bisita ang mag-ayos ng kanyang tinulugan. Dahil dito'y ipinatawag ni Mandela sa kanilang manager ng hotel ang mga babaeng tagapagligpit sa silid upang kausapin at paliwanagan kung bakit siya ang nagtitiklop at nag-aayos ng kamang kanyang tinulugan. Ayaw niyang mainsulto o masaktan ang damdamin ng mga ito nang dahil lang sa paggawa niya sa nakasanayan. Ayon pa kay Duarte, hindi niya pansin kung ang matataas na tao ay masaktan o masagasaan sa kanyang mga ginagawa o pinaglalaban. Subalit ayaw niyang may maliliit na taong sumama ang loob o masaktan ng dahil sa kanya. Ayon kay John Simpson. Ayon naman sa kwento ni John Simpson, isang mamamahayag at World Affairs editor ng BBC News, ang isang hindi niya malilimutang karanasan kaugnay ni Mandela ay nang magtungo ito sa dating paaralan ni Simpson sa Camp Pride upang maging tagapagsalita. Kilala si Mandela bilang isang mahusay na tagapagsalita at sa pagkakataong iyon sinabi raw niya ang sumusunod. Ako'y labis na kinakabahan sa pagsasalita rito dahil sa 3 dahilan. Una, dahil ako'y isang matandang pensyonado. Mahinang tawanan ang mga naging sagot ng tagapakinig. Hindi nila malaman kung nagbibiro o sadyang ibinababa lang ni Mandela ang sarili. Pangalawa, dahil ako'y walang trabaho. Ngayon ay mas malakas ang naging tawanan dahil alam ng lahat na hindi pa katagalan nang bumaba siya bilang Pangulo. At pangatlo, dahil mayroon akong napakasamang criminal record. Ang lakas ng hagalpakan ng mga tao pagkarinig sa sinabi ng Pangulo ay halos bumasag sa mga bintanang salamin ng bulwagan. Ayon kay Matt Damon. Ipinakita naman ang karanasan ni Matt Damon, isang kilalang artista sa Amerika, ang nahalina ni Mandela, hindi lang sa matatanda kundi maging sa mga bata. Kasama si Damon sa mga artistang gumanap sa pelikula tungkol sa buhay ni Mandela, ang Invictus. Nang magpunta raw sila sa South Africa para mag-shooting ng pelikula, ay sinabihan sila na makikilala na nila si Mandela at pwede nilang dalhin ang mga anak nila. Dinala niya ang mga anak na sina Gia na nooy 8 buwan pa lamang at Isabella na nooy 2 taong gulang naman.
Habang naghihintay silang makapasok ay nagtanong si Isabela ng ganito, "Daddy, sino po ang nasa loob ng pinto?" Hawak daw ni Damon ang kamay ng kanyang anak noon at marahil ay nadama nito ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na puno ng pananabik sa mangyayari. Sinagot niya ang anak at sinabing, "Si Ginoong Mandela, isang napaka-espesyal na tao. Makikilala natin siya at maghe-hello tayo sa kanya." Nang makapasok sila ay magiliw silang sinalubong ni Ginoong Mandela habang hindi mapaknit ang paningin ng dalawang bata sa kanya. May taglay siyang halina kaya maging ang mga bata ay batid na isang hindi pangkaraniwang tao ang nasa harap nila. Marami pang anekdota ang nailahad ng iba't ibang tao, tanyag man o hindi tungkol kay Nelson Mandela. Patunay lamang ito na ang isang dakilang tao tulad ng isang diamante ay patuloy na magniningning at walang anumang bilangguan, diskriminasyon, pasakit o hadlang sa kanyang daraanan ang hindi niya kakayaning mapagtagumpayan. At yon ang mga anekdota sa buhay ni Nelson Mandela.